Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection.
Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Balansadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Martes sa 28 na sa buwan ng Abril taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng piso laban sa dolyar sumadya sa pinakabagong record low na 61 pesos and 30 centavos. Saldeco humihirit ng political asylum sa France. Rollback sa produktong petrolyo, inaasahan naman ng Department of Energy na magtutuloy-tuloy. Ni-raid na establishmento na pag-aari ni dating Congressman Defensor sa Pasig ipinasara ng LGU. Pasay City, kabilang sa 13 lugar na tinatayang nakaranas na mapanganib na heat index ngayong Martes. Police Major sibak dahil sa isabong sa Negros. 250 million pesos na halaga ng shabu natuklasan naman sa cargo warehouse sa NAIA. At Rolls-Royce na konektado sa Pogo na ibenta ng Bureau of Customs sa 25 million pesos. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyo. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, sumadyan sa pinakabagong record low ang halaga ng piso laban sa dolyar. Ito ay matapos magsara sa 61.30 ang palitan kada dolyar. Nagbukas ang trading sa 60.8, sumampa sa 61.3 sa kalagitnaan ng trading at bagyang nakabawi naman sa 60.77 pero sumemplang sa pagsasara sa palitan 61.30. Kahapon April 27, naitala sa 60.71 ang foreign exchange rate sa pagitan ng piso at dolyar. Nag-umpisang tumamlay ang piso ng sumiklabang tensyon sa gitnang silangan. Samantala, wala na sa kustodiya ng Czech authorities si dating Congressman Zaldeco at may pending na aplikasyon para sa political asylum sa France. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nakatanggap ang Department of Foreign Affairs o DFA ng highly reliable information tungkol sa kahilingan ni Ko. Sa kasalukuyan, nasa France na ang dating mambabatas at doon umano siya nag-file ng kanyang asylum petition. Tiniyak naman ng Malacanang na patuloy ang koordinasyon nito sa international partners upang masigurong pag-uwi ni Ko sa bansa at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Samantala, pinagtanggol ng Department of Energy na nakaangkla naman sa batas ang ipinapataw na sangkaterbang bayarin sa kuryente ng Meralco o pass-through charges para pondohan ang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, katakot-takot ng konsultasyon ang ginawa bago na isa batas sa mga minamandato ng gobyerno gaya ng Lifeline, Senior Citizens Discount, Feed and Tariff at Green Energy Auction Allowance. Kung nais na mabago ito, dapat dumaan muna sa legislatura para mabago ang batas, sabi ni Garin.
Napigilan ng Department of Energy na umabot ng hanggang sa 7 pesos bawat kilowatt-hour ang taas sa singil sa kuryente. Sa panayam ng programang 2x2, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na nagbantang sumipa ng husto ang power rate increase dahil sa epekto ng mataas na halaga ng diesel. Ayon kay Garin, hindi mapipigilan ng posibilidad na sumabay sa price hike ng diesel ang pagtaas ng singil sa kuryente, bagamat maaaring piso lamang bawat kilowatt-hour ang maaaring itaas sa electricity rate. Narito ang kanyang pahayag. With your dahil dito sa increase ng diesel pero naagapan ng maaga yan, imbes na ang unang calculation namin kaya naunahan to, mga sana aakyat yan ng mga 7 pesos per kilowatt hour. Pero na-avoid yan, ngayon siguro hindi naman naabot piso yung increase niya per kilowatt hour. Samantala, inaasahan naman na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Inamin ito ni Energy Secretary Sharon Garin na gayon pa man ay walang kasiguruhan kung ang mga susunod na rollback ay magiging kasing laki rin ng mga naunang tapyas presyo. Ayon kay Garin, hindi niya nakikita na babalik pa sa malapit na hinaharap ang dating halaga ng produktong petrolyo bago sumiklab ang digmaan sa Middle East. Samantala, pinasara ng Pasig City LGU ang establishmento na ni-raid ng NBI at sinasabing pag-aari ni dating Congressman Mike Defensor. Ang closure order pinalabas laban sa Blue Hotel dahil sa pagkakasangkot umano sa kaso ng human trafficking at prostitution. Kinumpirma ng NBI ang hakbang at iginiit lang naturang kaso itinuturing na isa sa most heinous crime sa ilalim ng batas. Ang reklamo laban kay Defensor at sa kanyang asawa at anak ay iniharap sa Piskalya ng Pasig noong Biyernes. Natuklasan sa investigasyon ang mag-inang Defensor ay kabilang sa mga may-ari ng ni-raid na club noong April 21. 24 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, isinailalim na sa restrictive custody ng Philippine National Police ang major na sinibak sa pwesto dahil sa pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng isabong sa Negros Island. Bukod sa isabong, iniimbestigahan din ng opisyal sa iba pang iligal na aktibidad. Hindi pinangalan na naman ni PNP Chief Jose Melencio Artates ang tinutukoy na police major, bagamat nangako siyang imomonitor ang pag-iimbestiga sa naturang akusasyon. Ipinagutos din ng opisyal ang ibang intelligence monitoring laban sa iba pang pulis na hinihinalang sangkot sa iligal na aktibidad. Kabilang ang Pasay City sa 13 lugar na tinatayang nakaranas ng mapanganib na heat index ngayong Martes. Ayon sa Pag-asa, 42 degrees Celsius ang init factor na posibleng naramdaman sa Pasay, gayon din sa Apari, Cagayan, sa Cuyo, Palawan, Iba, Zambales, Los Baños sa Laguna, Masbate City, Subic, Zambales, gayon din sa San Jose, Occidental, Mindoro at Zamboanga City. Mas matindi naman ang heat index na pinaniniwala ang naitala sa Cavite City na 44 degrees Celsius habang 43 degrees Celsius sa Butuan, Dagupan at sa Puerto Princesa City. 25 lugar sa Luzon kasama ang Quezon City ang maaring nakaranas ng mula sa 40 hanggang 41 degrees Celsius na heat index. 26 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nasabat ng Bureau of Customs ang 250 million pesos na halaga ng shabu sa isang cargo warehouse sa Mansa Ninoy Aquino International Airport. Panay sa ulat ng BOC, galing sa Mexico, ang illegal na droga na sinubukan pang ipuslit sa loob ng LED lights. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ito na ang pinakamalaking halaga ang nasabat nila sa loob ng NAIA. Dagdag pa ng Commissioner, hindi na bago ang ganitong modus dahil kinukonsidera nilang high-risk country ang bansang Mexico. Nagsasagawa na ng investigasyon ng BOC at Philippine Drug Enforcement Agency sa nasabat na droga na naka-address sa isang Filipino name sa siyudad ng Valenzuela. Sinibak sa pwestong 4 na tauhan ng Land Transportation Office o LTO dahil sa kaso ng pangungotong. Batay sa ulat ng LTO sa National Capital Region, nasangkot ang mga ito sa paninikil noong April 23 sa Navotas City. Sa inilabas na release order, inatasan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na isauli sa Operation Division ng kanilang uniforme, badge at iba pang kagamitan sa loob ng 24 oras. Giit ni Lacanilao na walang puwang at hindi
hindi nila kukonsintihin ang anumang pang-aabuso sa kapangyarihan sa kanilang ahensya. Tiniyak ng LTO na magsasagawa sila ng investigasyon habang hinimbok ang publiko na i-report ang anumang kaso ng pangungoto. Samantala, wala na umanong nakikita ang mga manggagawa na makikinig pa ang gobyerno para tugunan ng matagal ng hiling na ibasura naman ang VAT at suspendin ang pagpapatubad ng excise tax. Dahil dito, magpapakita ng matinding galit. Lalabas at mag-welcome ang ito sa Mayo 1 sa Labor Day. Ito ang panawagan ng koalisyon ng iba't ibang grupo ng manggagawa na nila ay sawana sa kakarampot at hindi makasalbang sahod. Sabi ni ayon sa National Wage Coalition, sabay-sabay nakikilos sa mga manggagawa mula sa iba't ibang sektor sa buong bansa. Titipunin ng koalisyon ng protesta simula alas 7 pa lamang ng umaga sa Welcome Rotonda. Pakinggan natin ang tinig ni kamanggagawa Congressman Eli San Fernando. Pupwersahin ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang gobyerno para makinig at pumosisyon sa mga panawagan ng mga manggagawa. Kaya sa Mayo 1, iniimbitahan ko po mga boss, sa lahat ng mga manggagawa na gustong itaas ang sahod, ibaba ang buwis, yung umaaray sa bill nyo sa Meralco, yung hirap na bumili ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Kung inis na kayo, galit na kayo, wag lang puro sa social media ang galit natin. Lumabas na ho tayo. Mayo 1, alas 6 ng umaga, punuin natin mula Welcome Rotonda. Tala na ibenta ng Bureau of Customs o BOC ang isang Rolls-Royce Phantom na nagkakahalaga ng 25 million pesos. Sa isinagawang auction ng BOC, nakamit ng Pure Blends Corporation ang pribilehiyo na mabili ang naturang luxury vehicle. Ang Rolls-Royce Phantom ang kaisa-isa sa 12 mamahaling sasakyan na ipinasubasta ng Bureau ngayong araw. Kirumpiska ang tinutukoy na luxury vehicles na konektado sa Pogo dahil sa kabiguan ng consignee na magbayad ng buwis. Dalawa sa hindi nabenta ang 2022 Mercedes-Benz G650 na nagkakahalaga ng 63 million pesos at 2021 model na McLaren Senna na nagkakahalaga ng 102 million pesos. Sayang partner, nahuli ako. Hindi ka umabot sa bidding. Regalo ko sana sa iyo yun eh. Oo, pero siguro pwede na sa iyo yung McLaren. Gusto mo Pwede ba yung McLaren na. o yung Chideng? Pwede na rin ang Chedeng. Sige. Ang tanong, partner, meron ba akong pambili ng gas para doon? Oo nga no. Ano bang makina noon? Disais ba yung mga tinamaris na mga? Isang apak na ganun. 1,000 piso. Pag humarurot ka. 2,000 pesos na gasolina. ang mariripo nito sabi ng Department of Energy mukhang hindi nababalik sa pre-war o anong tawag doon, Middle East crisis yung yung presyo ng petrolyo. Yes. So hindi na tayo makakatikim ng 60. Magro-rollback man, hindi na bababa katulad nga nung dati. So 80-90 doon na lang tayo naglalaro. Masasanay na naman tayo dyan. Tapos 61. New normal. Tapos 61 ang dulyang. Anyway, maya-maya po ng kaunti, may makakausap tayong magaling sa ekonomiya, magaling sa pananalapi, magaling sa negosyo. So pag-uusapan natin ang tungkol po sa investment, climate ng bansa at dito sa pagsipa ng dolyar laban sa piso. Samantala, sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado! Ang oras na yan ay Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang
Experts Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong